Hello guys! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, isang legit na pautangan online yung share ko sa inyo. So, bakit ko ba sinabi na legit? Kasi nga po, isa ito sa mga inuutangan ko din kapag nangangailangan ako ng extra cash. Kapag nagkakaroon ako ng emergency na pangangailangan, lalo before or lalo nung pandemic, isa din talaga ito sa mga inuutangan ko. I-share ko lang sa inyo kasi nga may mga nagtatanong kung saan nga ba pwedeng manghiram maliban kay Tala, maliban kay Bilis, maliban kay One Hand, maliban kay Mr. Cash, saan nga ba or ano nga ba yung ibang loan app na pwede nating i-consider na pwedeng mautangan, mabilis mag-approve ng ating loan application at mabilis din mag-disperse. Bali sa loan app na ito ay nag-offer nga po sila ng 0% interest kapag first time nyo na umutang at pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos. Ang loan app na ito ay nag-offer sila hanggang 1 month din na payment terms, especially kapag reloaner tayo. Okay? Pero bago ang lahat mga beshies, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel or maaring lagi kang nanonood sa mga videos natin pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly GCash giveaways. At meron din po tayong pa-cellphone giveaways na ina-announce po natin every 25th of the month. And meron tayong winner last January, si Ma'am Lysel. Congratulations po ulit. At eto din yung mga nanalo ng mga previous month pa last 2023. Let's get back to the topic. And ang pag-uusapan natin, I think ang iba sa inyo ay familiar dito kay Digido or Digito Philippines Online Loan. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Digido po ay isang pautangan online. And isa din nga ito sa mga inuutangan ko. Kasi alam niyo kung bakit. Itong si Digido, first loan na in-offer nila sa akin ay 4,500 pesos. At kapag nagbayad ka kay Digido ng mas maaga, like 3 days or 5 days, nagbayad ka agad, doon sa inutang mo, ay mababa rin naman talaga yung interest at processing fees niya. Yun lang, medyo malaki yung interest at processing fees niya. Pag nagbayad tayo ng matagal, like inoferan ka ng isang buwan na loan terms, then doon talaga sa due date ka nagbayad, medyo mataas yung interest and processing fees niya. Pero nga, kapag binayaran mo ng mas maaga doon sa due date na itinakda nila, mas mababa din naman talaga yung interest at processing fees niya. Napansin ko talaga yon kasi nga before, nung umuutang ako dito kay Digido Philippines Online Loan, ay ganon. For example, nanghiram ako ngayon, tapos binayaran ko after 3 days, after 4 days. Dahil nga, meron naman talaga akong inaabangan na pambayad dito, mababa rin naman talaga yung interest at processing fees niya. Yun nga lang, medyo malaki nga kapag nag-offer ng 1 month na loan terms, doon talaga sa due date ka nagbayad. Medyo malaki. Pero guys, kung i-compare naman natin yung interest rate at processing fees ni Digido doon sa ibang mga loan app or iba't ibang mga olas nagsilabasan sa Google Play Store or sa App Store, mas hamak naman na mas mababa unti yung interest nga nitong si Digido. Kaya din isa ito sa mga inuutangan ko, isa sa mga maaasahan na pwedeng mahiraman kasi napakabilis yung pag-process nila ng ating loan application at ganoon din sa pag-disburse ng loan proceeds at pwede rin nating matanggap sa ating GCash account. Isang valid ID lang din naman yung requirements, then pwede na po tayong makautang dito Digido Philippines Online Loan. Para sa akin, isa siya na pwedeng mahiraman kapag kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency nga po na pangangailangan. Pero syempre, palagi akong sinasabi mga besh na bago kayo umutang sa isang loan app, gumawa na lang din tayo ng sarili nating research. Maari kasi na okay yung experience ko, pero sa mga iba ay hindi. So, sabi ko nga sa inyo, sa akin naman kasi nagbabayad ako on or before yung due date. At mas madalas, nagbabayad talaga ako ng mas maaga bago pa nga dun sa due date. So, I think isang beses lang ako nag-pause yung nga dito kay Digido. Pero mga beshies, nung nag-post yung ang aking account, merong nag-message kay Digido sa aking email address and nag-reply ako sa kanila na kung pwede, bigyan nila ako ng time para maghanap ng pambayad. So, ito yung experience ko last 2021 mga beshies. Nag-post due yung loan application ko kay Digido. I think 2 araw yon na nag-post due at nag-message sila sa aking email address. Syempre, meron naman ako natatanggap ng mga text messages and calls, pero nag-message din po sila sa aking email address at nag-reply po ako doon na kung maaari ay bigyan nila ako ng time
para maghanap ng pambayad kay Digido. So, ayun, nag-reply naman sila and sabi nila as much as possible, kailangan kong bayaran para hindi patataas yung pwede kong mahiram. Siguro nung napansin nila na hindi ko talaga kayang bayaran nga, ay nagbigay sila sa akin ng discount din. I mean, binigyan din naman nila ako ng discount. So, yun yung parang nakita ko na medyo okay pala siya. So, yun, kung hindi ako nagkakamali, umabot na ng 1 linggo and napansin nga siguro nila na hindi ko talaga kayang bayaran yung mga processing fees, yung mga interest at late payment fees. Then, nag-message na naman sila sa akin. Hindi kasi ako nag-reply na kasi wala din naman talaga akong pambayad. So, hinayaan ko lang. At after 1 week nga, may nag-message sa akin na kung maaari lang daw ay bayaran ko kung magkano yung nakuha ko. At yung interest na first na pinatong nila nung bagong approve yung loan application ko, dinanggal nila yung mga late payment fees. Okay, so yun lang. Yun yung naging experience ko kay Digido. Pero siguro meron ding iba na hindi maganda yung naging experience nila. Sa akin naman napakiusapan yung collector na tumawag sa akin. Pero nga baka merong iba na napahiya or hinaras or hindi napakiusapan yung collector na tumawag sa kanila. So yun lang naman yung ginawa ko. Hinayaan ko lang and after 1 week, merong nag-message sa akin na parang nagmamakaawa din na kung maaari bayaran ko na lang daw yung kinuha ko. So, yun lang. Isang tips din yun. Charot. Pero yun yung naging experience ko kay Digido. At nasa sa inyo pa rin nga kung gusto nyo subukan na umutang dito or hindi. So, sa akin lang, sinare ko lang yung experience ko para meron kayong idea. And ayan, para nga sa mga nagtatanong kung okay ba itong si Digido. Sa akin, nasa gitna lang. Medyo okay siya based on my experience. Pero in terms nga sa interest and processing fees, kapag matagal nyo bayaran, medyo malaki. So, meron kayong experience, maganda man or hindi dito kay Digido, i-comment nyo yan mga beshies para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang i-download itong loan app na ito. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating videos at huwag nyong kalimutan na i-share sa mga kakilala. Thank you guys and see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic.